kahit po napakaraming nagtuturo na testigo, ang dami pong bumabanggit sa pangalan ni Martin Romualdez. Pagdating po kay Ping Lacson, absuelto pa rin. O pagdating po kay Ping Lacson ay wala pa ring sapat na ebidensya. Ito po ang pahayag ni Ping Lacson. Hindi sapat ang ebidensya laban kay Romualdez. Iginiit ni Senator Pampilo Lacson na sa kasalukuyang yugto ng investigasyon, hindi pa sapat ang ebidensya upang idiin o direktang iugnay si Martin Romualdez sa mga alegasyon ng anomalya kaugnay ng isyong South Forbes Park. Ayon kay Lacson, bagamat may mga lumulutang na impormasyon at pahayag ng ilang testigo, kulang pa ang mga ito upang umabot sa antas ng legal na pananagutan. Wala pa niyang naihaing matibay na dokumento o konkretong patunay na direkta nag-ugnay kay Romualdez sa anumang illegal na transaksyon. Sa ngayon, hindi sapat yung impormasyon para ma-implicate, not even implicate the former speaker. This is just a lead. And of course, dininay naman ni Curly Discaya. So let's leave it at that. Ay, sa totoo lang po, yan po ang problema Kung yung purpose mo, iligtas si Martin Romualdez, di ba? Nagpapauso ka ng mga may testigo ka Ito bakit po nagkaroon po na issue diyan sa South Forbes Park? Ano po yung issue diyan? Ang issue lang naman diyan, ikaw mismo naglabas sa yung mga isa sa mga press conference mo. Alam mo, Senator Lacson, mas exciting pa yung press conference mo sa Blue Ribbon Committee kaysa yung actual na Blue Ribbon Committee hearing. Alam mo kung bakit? Ang dami mong ang dami mong yung pakagat. Sabi mo, meron kang testigo na lalabas na magpapatunay na naging may kaugnayan si Discaya at si Romualdez dito sa pagbili di umano. Parang pinalalabas nyo pa na gustong maging front, gustong maging front, ginawang front ni Discaya. Parang ganun ang dating sa amin Tapos ikaw mismo ang naglabas nung testigo. Eto lang Senator Ping Lacson. Alam ko hindi mo ilalabas yung testigo na yan kung wala kang purpose. 'Di ba? Ano yung purpose mo? Bakit mo inilabas sa Blue Ribbon? Nakita mo ba si Marcoleta? Kung paano siya maglabas ng testigo? Nung Blue Ribbon Committee chair siya kung paano, kahit na nga hindi sa chair, si Gutesa, ikaw na chairman nun Nakita mo ba kung paano maglabas si Marcoleta? Masyado siyang maingat, Kaya nga pinanumpa niya pa si Gutesa, baka kasi meron pang affidavit si Gutesa Baka kasi pagdating dun sa hearing, iba na sabihin ni Gutesa, hindi na yung sinabi sa kanya. Hindi mo ba in-interview man lang yan dalawang nakatago ang mukha na testigo mo? Kasi gusto mo bang palabasin ngayon na wala lang silbi yung mga testigo mo? Ang tanong, bakit mo pa sila inilabas kung wala naman pala silang sasabihin na mag-i-implicate sa kay Romualdez? Kasi testigo sila laban kay Romualdez Laban kay Romualdez at Discaya. Curly Discaya. Ngayon, ang tanong ko lang, hindi mo ba in-interview yung mga yan? Wala ka bang ideya kung ano sasabihin nila? Kaya sayang, 6 na oras, sayang yung panonood ng mga tao kasi ang purpose mo naman pala
eh sabihin na wala pang malinaw na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ang masakit nito, testigo mo yun. Ikaw naglabas ng testigo mo, tapos sasabihin mo sa amin ngayon lahat na wala namang ebidensya laban kay Martin Romualdez. In the first place, bakit mo pa sila inilabas? Dapat nag-focus ka na lang sa iba. Alam mo yun, bahagi pa sila ng pampabagot sa amin. Nabagot kami. Kumbaga, alam mo na ngang walang katuturan kasi testigo sila laban kay Martin. Narinig mo na, ay, hindi nito mai-implicate si Martin. Bakit ko pa ilalabas to? Pwede po niyong tanggihan yung mga testigo kung sa tingin niyo naman wala naman silang maidudulot. Yung testimonya nila hindi naman makakatulong sa kaso. Ano po sino po dinidiin nila? Wala lang. Dagdag drama lang. Na hindi naman kami nadramahan, wala po kami. Alam namin ano epekto niyan. O tinanggi ni Carly Diskaya. Ano epekto nun? Wala. Bakit kayo naglalabas pa ng testigo na wala namang epekto? Bakit pa ulit-ulit po yung mga testigo, sila pa rin? Concentrate kayo sa Bulacan engineers pa rin. Wala pa rin mga bago kaming mga mukha na nakita. O ang gusto nyo talagang palabasin na wala talagang matibay na ebidensya laban kay Martin. Hindi mo naman pinupurso yung matitibay na lead. Di ba? May mga matitibay ng lead laban kay Martin, ayaw mong tumbukin. Naghahanap ka pa ng ibang distraction. Kukuha ka ng testigo para sabihin na hindi matibay yung ebidensya laban kay Martin Romualdez. Okay. Eto po, tignan nyo po hindi. Basahin muna natin kung anong katwiran ni Ping Lacson. Ay, nabasa na pala natin. Ito naman po bakit po dismayado itong si Marcoleta. Marcoleta, dismayado sa Blue Ribbon ni Lacson. It is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more. Okay. Tahasang nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Rodante Marcoleta sa takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng umano'y flood control corruption sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pampilo Lacson bilang chairman ng committee. Ito po ay balita sa Ang Balita ngayon. Ayon kay Marcoleta, marami umunong mahalagang lead ang nababanggit. Yun po yun, may lead ka na sa mga pagdinig, ngunit hindi na nasusundan o napapalaliman. Giit niya, inaasahan niya magiging mas agresibo at mas masinsinan ng direksyon ng investigasyon, lalo na sa mga detalye at dokumentong diretsyong binanggit ng mga testigo. Alam niyo po, lalo na pag sumisingit sila Bam Aquino, hindi mo talaga, iba talaga yung direksyon ni Bam Aquino, no? Hindi mo maintindihan na kung ano yung gustong palabasin ni Bam Aquino. Nag-uusap sila, ganun, nagawa nyo na ba tong mga self-promotion lang yung kay Bam Aquino? Nagawa nyo na ba tong mga suggestion ko? Kala mo talaga, importanteng tao siya. Bagot na bagot kami sa'yo, wala nakikinig si Bam Aquino na ba? Lipat na muna natin. Hanap muna tayo ng vlogger. Pag si Marcoleta na ulit.
Hindi pa ba magsasalita si ano? Ganun po yung ano namin. Hindi pa ba magsasalita si Libiste? Umalis na ba si Libiste? Bakit parang hindi pinagsasalita? So it is a little, balik tayo sa kay Marcoleta. So it is a little bit disappointing on my part. I was expecting more. Matapos mapansin na may mga testigong naroon na ngunit hindi umano lubos na nauusisa. Bitin ang investigasyon. Ilang beses binigyan diin ni Marcoleta na may mga isyong biglang humihinto kahit malinaw na may binubuksan linya ng pananagutan. Para sa senador, ito ang dahilan kung bakit nagmumukhang bitin ang mga pagdinig sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan ng komite. Alam nyo po, pati yung mga natatandaan na ano nyo, pati yung mga senador nung panahon ni Marcoleta, ganadong magtanong lahat eh. 'Di ba? Ngayon na si Kiko Pangilinan lang ang excited eh, sa totoo lang. Si Kiko Pangilinan kasi ang pinaka-boring na tao sa buong mundo. Sila ni Bam Aquino nagko-contest. Kaya excited sila dyan eh. Pag naboboring yung mga tao, mas naboboring ang mga tao, mas excited si Kiko at si Bam. Ang isa pa na excite sa kanila, si Father Plavila.